Maingay at masigla po ngayon sa Binondo, Maynila dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ang iba't ibang aktibidad doon sa Ulat on the Spot ni Mariz Umali. Mariz, Tonghei Patchoy. Connie, Kyung-hee, Watshay, yan ang pagbati ng kasaganahan at kaunlaran para sa lahat ngayong ipinagdiriwang natin ang Chinese New Year. Buhay na buhay muli ang Ongpin Street dito sa oldest Chinatown in the world, dito sa Binondo, Maynila. Fiesta, hindi lang sa paningin, kundi pati sa pandinig ang sari-saring atraksyon gaya ng mga mascot, mga musiko at mga banda, pati na rin mga lion at dragon dance. Maaga pa lang ay dagsa na rito ang mga nakikipiesta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Marami ay namimili ng mga Lucky Charms, mga bilog na prutas, at syempre hindi kaliligtaan ang mga tikoy at hopya na naghahatid daw ng swerte dahil bukod sa bilog na walang kanto o ibig sabihin ay hindi magkakaroon ng matinding problema, malagkit at matamis din ito na nangangahulugan ng dikit-dikit at matamis na samahan ng pamilya. Ang mga nagtitinda rito, di na raw umuwi mula pa kagabi na magkaroon ng countdown fireworks display at drone show para talagang kumita, no? Noong nakarang taon ay nasa mahigit 1 milyong Pilipino ang bumisita at nakipiesta rito sa Binondo sa Chinese New Year. At ayon kay MPD Director, Police Brigadier General Tom Ibay, ay nasaan daw na mas marami pa ang daragsa ngayong taon. Marami sa mga dumayo, pamilya at mga magbabarkada na isa sa mga trip ay mag-food crawl sa dami ng masasarap at swerte raw na pagkain dito sa Binondo. Nakikiayon din naman ang panahon na di gaanong sobrang init, kaya perfect sa pamamasyal at mga photo opportunity. Mamayang 2:00 ng hapon ay gaganapin naman ang Grand Thanksgiving Parade na magmumula sa Manila Post Office. Daraan po yan sa Jones Bridge, Escolta Street, Plaza Santa Cruz, Dasmariñas Street, Quintin Paredes Street, Ongpin Street, Alonzo Street, Soler Street, Reyna Rehente Street at magtatapos sa Lucky Chinatown. Kaya saan daw po ang pagbibigat ng trapiko rito? Siniguro naman ng Manila Police District na magiging mahigpit ang seguridad para mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng lahat ng mga nakikipiesta. Ngayon, Connie, kung makikita mo dito sa aking likuran, talagang tuloy-tuloy pa rin. Hindi tumitigil yung mga banda, no? Tsaka yun yung nagdaragdag sa pagiging festive ng mood dito sa Binondo at napakarami na rin sa palibot ko ng mga tao na nakikipiesta, namamasyala, nagpo-photo ops at namimili ng kung ano-ano rito sa Binondo para pumasok din daw ang swerte at ang positive energy sa kanilang buhay ngayong bagong taon. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Binondo, Kyung-hee, Watshay, Connie! Kyung-hee, Watshay, Mariz. Maraming salamat, Mariz Umali. Update po sa mga missing sa Bungero, hinihiling ng Department of Justice na maaresto muli ang 6 na akusado. Kasunod yan ang pagbaliktad ng Court of Appeal sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na makapagpiyansa sila. Balita hatid ni Salima Refran. Nais nang ipaaresto muli ng Department of Justice ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2022. Binaligtad kasi ng Court of Appeals ang desisyon ng Manila RTC Branch 40 na makapagpiyansa ang mga akusado sa mga non-bailable na mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Well, ang naging desisyon ng Court of Appeals dyan ay dininay niya yung bail na ipinagkaloob ng huwes doon sa trial court dito sa mga akusado. Sa resolusyon ng Court of Appeals, sinasabi niya doon na marami siyang mga nakitang puntos na kumbaga hindi na-evaluate ng maayos, no? Or nakaligtaan na kinonsider ng judge sa pag-grant ng bail na hindi dapat. Bunga ito ng pagkatig ng CA sa petition for certiorari ng prosekusyon kung saan nagkaroon raw ng grave abuse of discretion ng trial court. Sa 18 pahinang desisyon, sabi ng CA, inabuso ng korte ang diskresyon sa pagpasyang bigyan ng piyansa ang mga akusado ngayong may strong evidence of guilt. Hindi rin binigyang bigat ng CA ang ginawang recantation ng isa sa mga testigo dahil hindi naman daw nito binabawi ang naunang mga pahayag sa korte.
Mga akusado ang 6 na security personnel ng Manila Arena sa Santa Ana, Maynila na tinuturong huling kasama at nagsakay raw sa van sa mga nawawalang sabongero at ang inarkilahan nilang driver. Naglabas pa noon ng DOJ ng reward na tig 1 milyong piso para sa impormasyon para sa kanilang pagkakaaresto. September 2023 nang maaresto sila sa isang paupahang bahay sa Parañaque. December 2023 nang payagan silang magpiyansa na tig 3 milyong piso bawat isa. Wala pang aksyon ng Manila RTC Branch 40 sa motion for rearrest ng prosekusyon dahil kahapon lamang natanggap ng korte ang desisyon ng Court of Appeals. Ang kampo naman ng mga akusado naghain ng motion for reconsideration sa CA. Umatras man ang mga pamilya ng lahat ng 6 na nawawalang sabongero, may mga kaanak pa rin silang desidido at pursigidong ituloy ang kaso. Tulad ng partner ni John Claude Inunog na si Jaja. Sa awa naman po ng Diyos, siguro nadaan din sa panalangin naming lahat na nagtitiwala pa rin sa justice natin dito sa Pilipinas na buti naman pumanig rin po sa amin yung pagkakataon sa ngayon. Pero sana po, dire-diretso yung pinaglalaban namin. Sana ito na yung chance na makuha na talaga namin yung hustisya para dun sa mga taong hinahanap namin. Huwag silang masiraan ng loob. No? Kung meron silang ipinaglalaban at kung gusto talaga nila o ang hangad nila ay makakuha ng hustisya para sa mga nawawala nilang kamag-anak o mahal sa buhay, dapat ilaban nila. Bukod sa kaso ng 6 na nawawalang sabongero sa Manila Arena, dinidinig rin ang kaso ng pagkawala ng isabong master agent na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna RTC. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ng 27 pang nawawalang sabongero. Sanima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpetisyon sa Korte Suprema sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez para ipawalang bisa ang 6.326 trillion peso national budget. Git nina Ungab at Rodriguez, labag sa konstitusyon ang pagkakaroon ng mga blanko sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 General Appropriations Act. Mga respondent sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon kay Bersamin, wala pa siyang kopya ng petisyon kaya hindi pa niya nababasa ang laman nito. Si Romualdez naman, pag-aaralan pa raw ang petisyon. Handa naman raw si Escudero sa anumang petisyong kung may kwestiyon sa ipinasang batas ng Kongreso. Pagkakataon din anya ito para makilahok ang Korte Suprema sa usapin sa national budget. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Naga, Cebu matapos pagtatagain ng kanyang mag-ina. Cecil, ano raw nangyari? Rafi, selos ang isa sa mga tinitingnang motibo sa brutal na krimen. Yan at iba pa ang may init na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Wala ng buhay nang matagpuan ang 2 minor de edad at kanilang ina matapos pagtatagain sa kanilang bahay sa Naga, Cebu. Ang itinuturong sospek sa krimen, ang kanila mismong padre di pamilya. Ayon sa pulisya, kumakain ng almusal ang mga biktima nitong Lunes nang mangyari ang brutal na pagpatay. Di preso, ambot lang. Di ka dawat namin gibuhat ng luwi kayong duha niya ka anak. Nag-iasawa, yano-yano nagtigbas. Sinubukan pa umano ng sospek na habulin ng taga-ang lola ng mga bata. Ang sospek na rin daw ang nagsumbong ng nangyari sa lolo ng mga bata bago siya tumakas. Makalipas ang 6 na oras na pakikipaghabulan, na-corner ang 33 anyos na sospek na ngayon naka-hospital arrest matapos masugatan ng manlaban sa mga pulis. Wala siyang pahayag. Base naman sa investigasyon ng pulisya, nalulung umano sa droga at sugal ang lalaki. Selos ang isa sa mga tinitinang motibo sa krimen. Kung mag-claim man siya o is claiming for insanity, but for us, the investigators in this case, we will be filing the appropriate complaint of murder and 2 counts of parricide against our suspect and we will be subjected for inquest. Nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office ang nakaligtas na anak ng biktima na nasa eskwelahan nang mangyari ang krimen. Isa sa ilalim siya sa kaunseling.
Nasawi ngayong Enero ang isang lalaki sa Alubihid, Misamis Oriental dahil sa umano'y komplikasyon matapos ang sesyon sa nagpakilalang chiropractor online. Kwento ng kanyang kapatid, November 2024 nang nagpa-chiropractic session ang kanyang kapatid sa kagustuhang magpa-bone alignment. May iniinda raw kasing sakit sa likod ang kanyang kapatid. Pero imbis na ginhawa, tila nadagdagan pa raw ang iniinda ng kapatid. Pagkatapos ng ilang araw, nadiskubreng nagka-fracture na sa kanang bahagi ng baywang ang biktima. Ang ako pagtuo sa iyang kuan sir kay pagbalik siyang diri siyang paa. Nakuan siya sir nakuan siya sir mura siya na stroke ba. Dili malihok yang kamot. Yang mata natakilid na. Pinag-aaralan na raw ng pamilya kung anong reklamo ang pwedeng isampa. Wala pang pahayag ang nagpakilalang chiropractor. Ngayong araw naman nakatakdang ilibing ang biktima. Tumanggi naman munang magbigay ng pahayag ang Department of Health Region 10 pero iniimbestigahan na raw nila ang insidente. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inirereklamo ang isang babae dahil umano sa pang-scam sa ilang sumali sa kanyang paluwagan sa Cabancalan, Negros Occidental. Ayon sa isang nagpakilalang biktima, naengganyo siyang sumali sa paluwagan dahil lechon package at packed meals ang makukuha. Nang malamang pwede pa niyang bayaran ng ibang slots na hindi nabayaran ng ibang miyembro, siya na ang sumalo at nagbayad. Umabot sa 240,000 pesos ang kanyang na-invest. Noong una ay tuloy-tuloy raw ang delivery ng food package. Pero nitong January 19 sa kasagsagan ng sinulog sa Cabancalan Festival, wala nang dumating. Doon na siya nagreklamo sa mga otoridad. Magrereklamo rin daw ang iba pang sumali sa paluwagan. Ayon sa promotor ng paluwagan, nagkasakit ang anak niya kaya hindi siya nakapag-deliver. Plano niya raw bayaran ng unti-unti ang pera ng mga sumali. Nakipag-ugnayan na sa National Bureau of Investigation at sa pulisya ang mga nagrereklamo. Sa pagpapatuloy ng GMA Masterclass, Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series sa Mindanao, binigyang diin po ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa social media at pagiging responsableng botante sa pagpili ng mga susunod na lider ng ating bansa. Balitang hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa Mindanao leg ng GMA Masterclass, Eleksyon 2025, Dapat Totoo Series, naging sentro ng diskusyon sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City, ang pagiging responsableng botante at pagiging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Kapag nakakita kayo ng content, what do? You have to watch, read, and listen. Consume the content, but for the purpose of finding out kung talaga bang yung content na yan ay totoo. Especially now that deepfake content has been circulating. Pagpili rin ng tamang kandidato ang binigyang diin sa huling bahagi ng Mindanao leg sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon, na dinaluhan ng libu-libong estudyante. This masterclass is not just an event. It is actually a call of action. It is a testament to the critical role that informed and responsible citizens play a vital role in shaping the future of our nation. The challenge of discerning truth from misinformation becomes even more pressing. Fake news undermines not just individual understanding but also the very fabric of democracy and governance. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahalagahan sa pagiging masinop at fact-checkers bilang depensa sa mga nagpapakalat ng maling balita o impormasyon. We the people are the leaders. We are the deciders. So make yourselves knowledgeable about these issues. Watch the news on TV. Read digital. And don't fall, rather, for slogans, one-liners, screamers, and hate peddlers. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.